Magandang araw mga idol. Magta-turnover po tayo ngayon na napakasimpleng fence and gate nila ma'am. So steel matting at tubular lang po ang aming ginamit. Umpisahan natin sa side nila ma'am. Mapapansin nyo may pader. So at may steel matting. Nandun din po ang kanilang inside gutter. At ang finish po ng kanilang mga bakal is naka-primer epoxy po yan at automotive block. So may napansin kayo dito na maliit na pintuan para po ito sa kanilang Shopee box. So ayan po, hindi pa siya naka-finish ng pintura. Hinihintay pa po namin ang Shopee box nila ma'am. Pasok po tayo sa loob at papakita namin sa inyo ang iba naming mga gawa. So ito rin ang service gate nila ma'am. Yan, pwedeng paloob, pwedeng palabas ang bukas. Ang ginamit po namin dyan bisagra ay pillow block pang heavy duty. At sa side na to, yan po ang plant area nila ma'am. Totally wala pa silang plano dyan. At ito naman po ang kanilang step pa entrance sa kanilang bahay. So ito po ay 3 step. Kaya namin po nagawa to at nagawa sa plano nila ma'am. Kasi mataas po talaga yung lupa dito sa kanilang area. So ipapaliwanag ko rin sa inyo itong mga roofing na ginawa namin at flooring. Ito po ang kanilang garahe sa loob. At may 3 ilaw na aming nilagay. So paggabi maliwanag po yan. Pansin nyo, naka-insulation din po yan. At dito po matibay yung pagkakagawa nito. May bakal po ito. Maraming bakal po ang nilagay namin dyan. So naka-steel matting siya hanggang likod. Sa paggawa po ng ganito, hindi na po kailangan ng building permit for fence. Ang kailangan lang po layout plot ng architect at engineer. So yan nga, mapapansin nyo din na mayroon ditong isang step na parang stage, pero ito ay dirty kitchen nila ma'am. Mayroon po sila ritong simpleng lababo, stainless po ito. Yan, may gripo na rin po sila. At working naman po ang mga ang tubig nito. Sa ilalim naman, pwede nyo pang lagyan siya ng mga bagay na kung anong gusto nyo. Ayan po. Ayan po ang kabuuan ng kanilang garahe. Ito po ay napakasimple lang ang pagkaagawa. At papasok po tayo sa loob. Pasok po tayo sa kanilang sala. So yun nga, mapansin nyo, naka-tiles na rin po siya, 60 by 60 veg mat. Ayan po ang cove light ceiling nila ma'am. So bubuksan po, ay papatayin po natin at bubuksan. Ayan po, naka-pin light po yan ang bawat kanto ng kanilang cove light. Ito naman po, dito nakasit ang dining table nila ma'am. So medyo nakababa talaga yan. Ang kanilang ilaw na may design. So ito naman po ang kitchen nila ma'am. Napakasimple lang din. Wala pa rin silang plano rito sa cabinet lalagay nila. At yan po, mapapansin nyo hindi pa ho finish ang mga wall niyan. Totally may ibang plano pa na gusto sila ma'am at sir na kung anong kulay yan. So ipapahabol na lang nila yan pag nag-final decision na sila. At pasok po tayo dito sa kanilang CR. So ang setup po talaga nito dati, nandyan po ang laboratory sa gilid. Tapos nilipat namin doon pati yung bow. Dati nandyan yung bow, nilipat namin. At ayan, mayroon din po silang lagayan o sampayan ng tuwalya, tissue, shower. At ayan, ang kanilang ilaw at exhaust ceiling. Yan po. At aakyat po tayo. Aakyat na po tayo sa kanilang second floor. Ito po ay dating walang tiles. Nilagyan po namin ng tiles na pang stair po talaga.
So, ayan nga po. Papakita namin sa inyo. Ito naman yung CR nila ma'am dito sa second floor. Ayan po. Pinalitan po namin ng mga fixtures. So, ayan nga. Nilagyan din ng sliding o tinatawag na shower enclosure. So, ito naman po ang third floor attic. Tiniles lang po namin ng hagdan nila. Dito po ay wala pa talaga silang plan na kung anong gagawin dyan. Kaya hindi pa siya ginagawa ngayon. Sa susunod na lang daw. So, ayan nga. Pakita ko lang uli sa inyo. Smokeless po yan. Ito naman po ang lagayan nila ng mop or mga gamit. Pag naglilinis yan. At kompleto rin yan. Pasok tayo sa isang room. Ito po ay kids room. Pansin nyo, madumi. Nandyan po kasi nila sinet up yung shower enclosure. So, ito naman po ang pinaka master bedroom. Pakita ko rin sa inyo ang roofing. So, kulay blue yan. Continuous po yan. Wala pong mga putol. Kung tawagin ay buo. So, lalabas po tayo.